mga bagay na tunan sa mga struggles. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So right after dumating nung aming bunso, medyo dahil ikaw ay naging down, at least nung mga panahon ikaw ay nanlugmo at na-down sa mga pagkakataon nito. Siyempre, it's for you to stand up again and continue your life. So, masasabi ko na nadapa ako noon. Pero, yun nga, ay nakaano naman, awa ng Diyos, nakabangon. Sa tulong din ng mga kaibigan, isang bagay na magpapahambol sa'yo, tulong ng mga kaibigan mo. Walang tao na hindi kailangan ng tulong. Lahat ng tao kailangan ng tulong. So, yan yung isa sa mga bagay na napaka-importante kasi ito yung nagpapahambol sa'yo. Yung paghingi mo ng tulong at pagtanggap ng tulong ng ibang tao. So, lagi nating tatanda, maswerte ako kasi yung tumulong sa akin, hindi ko naramdaman yung salitang utang na loob. Dahil sa mga Pilipino, may mga salitang ganito na forever mo na siyang utang, forever mo na siyang hindi malilimutan. Dahil ganyan-ganyan. So, yung utang na hindi nabubura. Sa mga kultura ng Pilipino, isa sa mga hindi masyadong valuable culture ng mga Pinoy, utang na loob. Yung utang na hindi natatapos-tapos. Ayun, pagbangon natin, syempre, ikaw, bilang head of the family, pag ikaw na down, marami kang matututunan. By the time na pagbangon mo, may mga matututunan ka sa mga pagsubok na iyong dinaanan sa buhay. So, ito yung aking mga natutunan nung ako ay nadapa at bumangon. So, isa dun sa mga natutunan ko ay preparedness. So, may mga bagay na sa atin, kahit hindi pa dumadating, kailangan mo ng paghandaan. Halimbawa, tulad ng bagyo, di ba? So, yung minsan kahit na napipredict na natin, kahit anong handa mo, ikaw nasasalanta pa rin. So, dapat yung paghahanda mo, makakayanan kahit anong bagyo. So, sa mga dumating na panahon, ako ay naghahanda para sa kinabukasan ng aming pamilya. Yan yung mga, sa mga natutunan ko, paghahanda or preparedness. Isa pang natutunan ko sa aking pagkahanda pa ay yung makita yung future. What I mean makita yung future? Yung mga mangyayari. Halimbawa, alam mo nang mag-aaral yung anak mo. So pag nakikita mo na siya. Hindi mo na siya kung kailan mo lang dadating tsaka mo lang po problema. So pinoforesee mo na yung mga parating o dadating na pwede maging hamon ng buhay. So karugtong ng una, maghanda ka. Pangalawa, ay nakikita mo na kung ano yung mga nasa harapan mo. So, kailangan, paghandaan mo talaga siya. So, ano pa yung pinupursing mo lahat? At the same time, pag may goal ka, napupursing mo rin yung mga bagay-bagay. So, ano pa yung huli na isa pa sa mga natutunan ko mula nung ako ay nadapa ay acceptance. Paano acceptance? May pangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin na-accept yung mga bagay-bagay. Isa to sa mga nagpapahinto sa pag-grow ng tao. Isa ito sa nagpapabagal ng progreso ng tao. Yung pag-accept sa mga bagay-bagay, yung pag-accept sa mga sitwasyon natin na bakit ikaw lang yung nakakaranas ng gano'n, yung iba hindi naman, 'di ba? So ikaw, kailangan mo i-accept na maging kanya-kanya tayong buhay na dinadaanan. Magkakaiba naman tayo ng sitwasyon, pero magkakaiba tayo ng challenge. Walang pare-parehas ng bigat. So, kailangan mong i-accept ng maluwag yun sa sarili mo at huwag mong ikumpara yung sarili mo kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Kumpara dun sa iba, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, or sa mga kaibigan mo. So, kailangan yung pag-accept mo ay maluwag sa sarili mo. Siyempre, by the grace of God, ano tayo dyan? Hingi tayo lagi ng gabay. So, ayun po yung aking mga natutunan. Bakit ko nga pala ito ginagawa? Nag-share po ako ng mga small learnings ko sa aking napagdaanan. Baka sakaling makatulong sa ibang tao na lalong-lalo na yung iba na may mabigat na pinagdadaanan dyan, may mga challenges sa buhay. So, tayo po, we have our own personal battles in life. So, kailangan natin tibayan natin mga sarili, kailangan natin, syempre, maging strong tayo,
At the same time, we should be humble and ask for the grace of God. So, ayun po, I believe in this phrases, delayed gratification. So, kung ano man yung ginugol mo sa buhay, pinagtatrabahuhan mo, ano man yung mga challenges mo na kinakaharap sa ngayon, siguradong malalampasan mo din yan. And lilipas din po yan. Just enjoy the process. Kung hindi naman to ka-enjoy, and just trust the process, no? Ano po, kung nagustuhan nyo po yung mga ganitong topic, may group po ako. Please join my group, Dumidiscarding Pinoy. Pag-usapan po natin yung mga pwede magpa-unlad sa atin. At paano na lang po, pa-follow, pa-share, and comment na rin po. At konting singit ko lang po. Ako po ay sales agent ng mga insurance sa Philippines. State agent din po. So, kung kailangan mo ng insurance or property, and meron pong maliit na tindahan akong pinopromote. Ayan. So, access the link lang po below. And nawa po yan po yung mga hassle ko. So, ayan po. Sa lahat po, yun lang po, mapagpalang araw sa inyo lahat. Kalas.